Mapagpalang araw ng Sabado po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa baba sa tahanan ni dating chairman Guillermo Saldanya dito sa Barangay 97, Sunit, District 1, Tondo, Manila. Tayo po ay mag-evangelismo. Ang ginagamit nating Biblia, ito po manipis. Galing po sa Dagijon International. Sapagkat ang Biblia po ay batayan ng pananampalataya. Sapagkat kung gusto mo manampalataya sa Diyos, kailangan yung magiging pananampalataya mo, yung nakasulat, hindi yung nasa kwento lang. Kasi po mayroong mga ibang tao na nagmamagaling pero wala namang batayan sa Biblia. Po, kailangan po nasa Biblia para kung sumampalataya ka man, ang tawag nila doon, biblical. Pag sumasampalataya kaya wala sa Biblia, ang tawag naman doon, unbiblical. Kapag wala sa Biblia, mali yan. Kahit sabihin mo parang tama yan, baka may tama ka lang. Hindi po ba ganon? Naalala niyo yung showbiz career ni Chris sa ginanong araw sa channel to. May tama ka! Pag tumatama sila sa sagot, ano? Sabi ni Chris, may tama ka! Okay, dito naman tayo sa Biblia. Bago tayo papalahot, tayo muna ipanandali ang manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat ni Santa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng mabuting balita o salita mo ay sa nakasulat sa Dagijon International Bible. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. And amen. Alam niyo po, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, unang Timoteo 4:11, ituro't mo't ipatupad ang lahat ng ito. Yung aral ni Pablo galing kay Jesus. Galatia, tingnan natin. Dito po sa libro ng Galatia, chapter 1:11. Ito sabi ni Pablo, ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi kata ng tao ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Yung salita ng Diyos, mabuting balita. 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni tinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Maliwanag po, kung inyong papasinin yung verse 12, pinakikilala ng Apostol Pablo, hindi tao si Jesus. Hindi tao si Jesus. Ulitin ko, hindi ko ito tinanggap mula sa tao. Unang praise. Ni titinuro sa akin ng tao. Second praise. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Third praise. Sino nagpahayag sa kanya? Hindi tao, hindi tinuro ng sino man tao, kundi si Jesucristo. Lalabas si Jesus, hindi po tao. Kayong mga nagtuturo na tao si Jesus, bahala kayo. Kung ayaw niyong maniwala kay Pablo. Pero huwag niyong gamitin ang mga sulat ni Pablo. Ang masakit, ang sabi niyo si Jesus ay tao at hindi Diyos, pero ginagamit ninyo mga talata ni Pablo. Si Pablo lang ang nagsabi na si Jesus ay ano. Tingnan pa natin sa isang talata. Anong sabi ni Apostol Pablo? Dito sa Filipos chapter 2, ganito po ang nakasulat. Verse 5, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. 6, kahit siya Diyos, hindi siya
nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip ay kusa niyang binitawan ng karapatang ito at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng isang karaniwang tao. Makita niyo po? Kahit kay Diyos, verse 6. Si Pablo ang nagsasabi niyan. Hindi ako. So, maliwanag po ang sulat ni Apostol Pablo. Anong sulat niya? Yung kanyang aral. Ayan. Hindi tinuro ng tao. Ngayon, ano ba ang aral ni Pablo ay ni Kristo? Ano naman ang aral ng ating Panginoong Yesus? Dito po sa 1:12, 49 at 50. Ganito po naman ang mababasa. Sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, ang siyang naghutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Yung aral ni Jesus Christ galing sa Diyos. Yung aral ni Pablo galing kay Jesus. Yung aral ni Pablo galing kay Jesus. Kung ano ang tinuturo ni Pablo, paniwalahan nyo. Ang mahirap po dito, naniniwala kayong si Jesus hindi Diyos kundi tao, pero gumagamit kayong talata ng mga sulat ni Pablo. Magkaroon naman kayong kahihiyan. Ginagamit nyo ang mga epistola ni Pablo pagkatapos nilalabanan nyo si Pablo. Pag nilabanan mo si Pablo, kinalaban mo ang Diyos. Pag kinalaban mo ang Diyos, kinalaban mo ang Diyos. Ay si Kristo, pag kinalaban mo si Jesus, kinalaban mo ang Diyos. Saan ka dadalhin ngayon? Di natural sa impyerno. Kasi laban ka eh. Sa pelikula po, yung kontrabida, yun ang laban. Hindi sa politika, meron kasi mga laban eh. Sa politika yun. Kaya pag kontrabida ka sa pelikula, ay binubugbog ka ng bida. At pinapatay ka pa ng bida. Pagdating ng dulo ng pelikula. So ang Biblia po ang nagpapatutuho sa atin. Yung turo ni Apostol Pablo. Anong sabi niya? Diyos ang Panginoong Jesucristo. Ayun, marami nagsasabi dyan. May mga reliyon ang nagsasabi, ayan naman si Pablo ay sinungaling eh. Yan po ang inyong pagkakakala. Sinungaling si Pablo. Kasi nga, kung minsan meron kayong mabasa sa Biblia na sinabi ni Pablo, aral ko. Oh, yun ang gagamitin ninyo ngayon. Ayan, tignan niyo. Ano sabi ni Pablo? Aral ko. Susundin ba ninyo yan? Ang sabi nila. Sino si Pablo? Isang tao. Pero nakalimutan yata nila, ang Biblia hindi binubuo ng isang papel lang. Parang ganito. Ito. Marami. Kailangan tignan mo lahat. Kung sinabi naman ni Pablo na haral ko, sapagkat yun ay aral na dala niya. Galing kay Jesus. Kaya yung aral ni Jesus galing sa Diyos. At anong bunga? Balikan natin yung 1:12-50. Kapag tinanggap mo yung aral ni Pablo, tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo ang Diyos, anong bunga? 1:12-49. Balikan lang natin. Sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Yung ipapahayag at sasabihin ng Panginoong Yesus, hindi sa kanya yun aral. Hindi galing sa kanya. Bagamat may sariling damdamin ng ating Panginoong Yesus, bilang anak na masunurin,
ang sinusunod niya ay ang Diyos. Balikan natin yung sulat ni Pablo sa Pilipos. Hanggang saan ang pagsunod ni Jesus? Kung pagsunod lang ang pinag-uusapan. Ang sabi sa Pilipos 2, babalikan natin yung verse 2, ano? Anong sabi ni Apostol Pablo? sa dito sa Pilipos 2, ulitin natin. Magpakababa kayo ng tulad ng kay Kristo Jesus 5. Verse 6. Si Diyos hindi nagpamilit na manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip po sa niya binitawan ng karapatang ito, yung pagka-Diyos, at namuhay sa isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng pagkaraniwang tao. Tulad ng isang karaniwan. 8. Siya ay nagpakababa, humbleness, at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa masunurin hanggang kamatayan. Kaya pag isa kang mananampalataya na kay Jesus, kailangan hanggang kamatayan ang pagsunod mo. Ang problema lang dito, pagdating po sa pagsunod. Kasi may kanya-kanyang ugali ang tao, may kanya-kanyang opinion ng tao, may iba-ibang pinag-aralan ng tao. Kaya may kanya-kanya silang ugali. Yung sabi ng iba, tsaka na lang ako susunod. May mga ganyang klaseng tao. Hindi. Kaya sabi ni Pablo, tingnan natin. Sa Korinto, sa 11, tingnan natin. Ano sabi ni Pablo? 11. 11 ng Korinto. Sabi ni Pablo, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Hanggang kamatayan, sumunod si Pablo. Hanggang kamatayan. Ikinamatay niya pangangaral about Jesus Christ. Wala siyang ibang kasalanan, kundi mangaral. At ang pinangangaral niya si Jesus. Kaya siya pinatay. Oh. Si Jesus naman, wala siyang ibang pinangaral kundi yung turo ng kanyang ama. Anong ginawa sa kanya? Idinimanda, inasunto. At sa ramang government siya inasunto. At tinatulas siya ng kamatayan. Kaya kailangan lahat ng mananampalataya sa kanya hanggang kamatayan ng pagsunod. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, ipatupad mo ito. Oh, ipatupad mo. Ano po bang maganda? Sumunod tayo o hindi tayo sumunod? Maganda na po yung sumunod tayo. Eh bakit? Eh sa pagsunod natin may pakinabang tayo kay Jesus eh. Eh hindi ka sumunod. Wala kang pakinabang, kaibigan. Lahat ng ayaw sumunod, walang mapapala. Walang mapapala. Pag ayaw mo sumunod. Ang problema, yung iba, eto ganito wala tayong pinatatamaan o kung ano man kayo. Yung iba kasi, pag matanda, yun pinahihira lang pagiging matanda. Yun ang ginagawa ng iba. Nagiging pa po kayo, hindi na po. Kapag ang isang tao matanda, ang ginagamit niya yung pagiging matanda niya. Yan. Kasi matanda siya. Pagdating po sa Biblia, walang matanda, walang bata. Kasi lahat tayo pantay-pantay lang sa Biblia. Walang mayaman, walang mahirap. Walang kulay puti, kulay kayumanggi. Wala. Ang tingin ng Diyos sa atin, pare-pareho lang. So, anong dapat natin gawin? Sumunod na lang tayo.
Total sa pagsunod naman, may malaking pakinabang. Dito man po sa lupa, subukin yung sumunod sa iyong magulang. Sumunod kasi yung tatay, sumunod kasi yung nanay. Anong sasabihin ng iyong mga magulang? Ay, yung anak kong yan, masunurin yan, mabait yan. Pero kapag hindi ka sumusunod, anong sasabihin ng magulang? Ay, yung anak kong yan, walang yan. Nakapakapangit na sasabihin ng isang magulang na walang ya ka sa kabila ng anak kanila. Di ba? Kaya kung minsan may sa pamilya, anong sabi ng ibang magkakapatid? Parang hindi tayo anak ng tatay. Parang si ganito lang. Yung selosan ba? Naalala ko, may kasama ko na si Brother Randy. Sabi ni Brother Randy, hindi yata ako anak. Sabi niya, hindi yata ako anak eh. Kasi sa lahat ng magkakapatid, na kung pakikinggan mo yung kwento po ni Brother Randy nung araw, para bang kapag yung kapatid niyang umiingi, pinagbibigyan ng kanyang magulang. Bakit pagdating sa kanya, wala. Kaya nung ikinuwento sa akin yun, parang hindi ako anak, sabi niya. Ang sagot ko naman sa kanya, baka naman napulot ka lang sa tayo ng kabayo. Kaya hindi ka nila anak. Kaya ganyan ang pagtingin ng yung nanay. Especially yung nanay ang pinupuntirya niya. Kasi yung tatay nila neutral lang eh. Hindi talaga nawawala sa pamilya na may mga magulang po. Ang pagtingin sa mga anak iba-iba. May classification. May class A, class B, class C. Siyempre pag class C ka, ayos ang buto-buto. Ano po? Ganon din po sa Diyos. Sumunod na lang tayo. Gayahin natin si Pablo. Sumunod siya. Kaya sabi niya, tularan niyo ako. Utos yun eh. Tinularan ko si Jesus. So ano tutularan mo kay Pablo? Yung pagsunod niya kay Jesus. Ano yung pagsunod niya? Hanggang kamatayan. Si Jesus nakapako sa cross. Si Pablo nakapako din po sa cross. Kanya lang pabaligtad ay paikis yung cross. Si Pedro pala yung pabaligtad. Pinaikis yung cross. Nakaganyan siya. Tsaka yung paa niya. Si Pablo. Tandaan niyo po yan. Ang pagsunod ay mas mahinam. Maging sa lumang tipan man. Binanggit po yung sa libro ng Samuel. Mas mahinam ang pagsunod kesa sa mga andog. Masama bang magandog sa Diyos? Hindi po. Pero ang sabi ng Biblia, mas mabuti ang pagsunod kesa sa mga andog. Kasi doon po masusukat ang pananampalataya ng isang tao kapag sumusunod siya. Ito po ang nakalagay sa 1:36. Babasahin ko po yung sinasabi ni Juan. ang nananalig sa anak kay Jesus may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Kapag hindi po tayo naging masunurin, napupuhot ang Diyos sa atin. Ngayon, ang sabi, nung araw meron akong binabible studyhan sa ang hanap buhay niya po, pahutang, lending. Ang pinapairam niya, yung mga empleyado ng Manila City Hall, yung mga ATM, sanla-sanla. Malupit po yun. Pag nagpapautang yun, hindi ka nagbayad, mumurahin ka mula sa bumbunan hanggang sa talampakan. Alam niyo po kung meron lang namamatay sa pagmumura. Baka yung mismo kasama niyo sa bahay, namatay na. Mismo nga sa, alimbawa, ikaw yung tatay palamura eh. Mumurahin mo ng asawa mo, edi durog ang asawa mo. O, ngayon, buti hindi ginawa ng Diyos ng ganyan. Eh, yung iba naman, minumura mga pamangkin.
Yun ang sinasabi ko, pagka matanda, pinipilit matanda sila. Para bang pag matanda sila, may kapangyarihan sila doon sa mas bata sa kanila. Na kapag yung bata sumagot, nagmura, galit na galit yung matanda. Inaamon niya pa ng away. Yan ang laging nakikita ko sa mga nami edad na. Dapat may edad na kayo. Magbago na kayo. Kasi konting buhay na lang ang natitira sa atin sa lupa Sabi nga nila, papalubog ng araw mo. Dapit tapon na. Maliwanag po. Ang hindi sumusunod. Kahit naniniwala ka kay Jesus, pag hindi ka rin susunod, useless lang yan. Walang kwenta ang yung paniwala. Naniniwala ka pero ayaw mo na masunod. Hindi pwede yan. Kailangan naniwala ka at yung pinaniwalaan mo, yun ang ginawa mong pagsunod. Yun ang tamang pananampalataya. Doon magiging okay ka sa Diyos. Amen? Amen. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong turo at aral sa amin sa pagkakataon na ito. Salamat. Ang pagsunod ay napakahalaga. Maging sa lumantipan man, sabi ni Samuel, mas mabuti ang pagsunod kaysa mga ahin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyo lang lahat ng walang kahanggang kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoon Diyos, ikaw ang nakakabasa ng puso ng tao. Kayong mga nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan. I-share ninyo sa iba. At kayong mga na-share, i-share nyo po sa iba. Mag-subscribe kayo. Ano po? Kung sakali man po, Panginoong Diyos, hindi pa hayos sa iyo ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Buksan ng puso at isip nila sa ngalan ni Jesus. Sa iyo po ang walang hanggang kapurihan at pasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God.